Bakit si Jesus ay tinatawag na tinapay ng buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday ang ating isa sa kapatid sa pananampalataya, ang pinakamaganda, si Sister Jing Ocampo. Hello po sa inyo. At binabati ko rin po yung ating house church sa Caloocan. Now, yung ating topic po ay Jesus, the bread of life. Si Jesus, ang tinapay ng buhay. Now, when Jesus declares himself as the bread of life, one of his 7 I am statements, si Jesus po kasi sa Gospel of John, marami siyang sinasabing I am, ako ang. So this time, ang sabi niya naman, ako ang tinapay ng buhay. So he reveals that he alone satisfies the deepest hunger of the human soul. Bread sustains physical life, but Jesus sustains spiritual life by giving himself fully to his people. His saving work provides true nourishment, securing eternal life, and strengthening believers to live by grace each day. Sabi po sa John chapter 6 verse 35, Then Jesus declared, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, you cannot have eternal life apart from Christ. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi dahil kay Kristo o kung malayo ka kay Kristo. Alam niyo po, yung background po nito sa John chapter 6, maganda po kung basahin niyo yung buong Deuteronomy chapter 8, Exodus, tsaka John chapter 6. Maganda kung basahin yung buong chapter, no? Now, dito sa Old Testament, meron dong istorya na yung mga Israelita dinala ng Diyos sa disyerto para talaga turuan sila. At pinakain sila ng Diyos ng mana o tinapay mula sa langit. Now, sa Old Testament po kasi may mga ganong storya na okay, may tinapay, bumababa sa langit, kinakain nila for many years. Yun ang bumuhay sa kanila sa disyerto. It's a story. Pero kung gusto mong malaman yung fulfillment o katuparan o meaning ng story na yon, kailangan makita mo si Kristo. Kasi si Kristo, siya yung tunay na tinapay na bumaba dito sa lupa, galing sa langit. Kaya pag binasa niyo pa sa John chapter 6, sabi rito, I am the true bread from heaven. Yung kinain ng inyong mga ninuno doon sa disyerto, yun yung literal na tinapay, physical na tinapay. Pero ito yung Kristo na bumaba, ito yung true bread from heaven, ito yung tinapay mula sa langit, na pag kinain mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung mga ninuno nyo, namatay na sila. Ang kinain nila, physical na tinapay, literal na tinapay. Nasustain sila, nagkaroon sila ng buhay doon sa disyerto, na samantalang hindi naman sila mabubuhay doon, wala namang pagkain doon eh. Pero sinustain sila ng Diyos, tinustusan sila ng Diyos, binigay yung kanilang mga pangailangan, binigyan sila ng tinapay at nabuhay sila sa pamamagitan ng tinapay na yon. Pero there's something greater than that. At yung mas dakila pa doon ay si Kristo na siyang tinapay ng buhay. At kung paano sila nabuhay sa disyerto sa pamamagitan ng literal na tinapay, tayo naman ay mabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You cannot have eternal life apart from Christ. Kaya ang katuruan ng ating Panginoon Jesucristo dito sa John chapter 6, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry. Sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Kaya ang pangalawang katuruan po natin ngayon mga kapatid, you cannot find satisfaction apart from Christ. Alam niyo po yung satisfaction, nakakamta natin, yung pag gutom na gutom ka, no?
I'm sure yung experience natin na pag nagugutom tayo talagang naglalaway tayo. Tapos kung ano-ano mga pagkain ang pumapasok sa isip natin. Na-try ko pong mag-fasting nung nasa seminary pa ako ng 7 days. No? Walang pagkain, liquid lang. Yung mga pang 5th day, 6th day ko, lahat ng pagkain naaamoy ko kahit sobrang layo yan. Amoy na amoy ko yung niluluto doon sa, ewan ko, ilang kilometro yun, no? Hindi naman mga ilang bahay lang, no? Amoy na amoy mo yung pagkain nila. Ibang klase yung senses mo. Pati yung pagkain dyan sa kalsada na nahuhulig ng mga chichirya, gusto mong kainin. Ako po, yung balat ng saging, gusto kong kainin eh. Mga 5th day, 6th day. Now, nung after ng fasting ko, yun, kumain na ako ng konti. Ibang klase yung satisfaction. Kahit yung mga normal na pagkain lang ng iba na, people take for granted, mga pagkain na normal lang, para sa akin, sobrang sarap. No? Iba yung satisfaction ko. Alam niyo po, dito sa mundo, marami po tayong inaakala na masasatisfy tayo. No? Sinasatisfy natin yung ating sarili ng mga literal na pagkain. Sinasatisfy natin yung ating mga sarili ng mga relasyon, tao. Minsan, ang dami nating brokenness. Gusto natin ng healing, relationship, para masatisfy tayo. Affirmation ng mga tao, etc. etc. We want satisfaction in this world. Pero alam niyo po, kahit anong gawin natin, hindi natin matatagpuan yung satisfaction na yun eh. Kahit makamtan mo yung pinakaasa mo, yung pinakapangarap mo, kahit dumating yan sa buhay mo, kulang yan. Magkakaroon ka pa rin ng kauhawan. Magkakaroon ka pa rin ng kagutuman na hindi mo maipaliwanag. Hanggat wala si Kristo sa iyong buhay, yung kauhawan na yun mananatili. Hanggat wala si Kristo sa iyong buhay, yung pagkagutom na yun, mananatili yun. Because only Jesus Christ can satisfy you. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Hindi na magugutom ang kahit sino man na lumalapit sa Kanya. At kung sino man ang nananampalataya sa Kanya, hindi na mauuhaw magpakailanman. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So you cannot have eternal life apart from Christ. You cannot have satisfaction apart from Christ. And pangatlo po, you cannot find nourishment apart from Christ. Again, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang tinapay ng buhay. Kung yung tinapay na nahulog mula sa langit, na yung mana, nagpakain sa mga tao doon sa disyerto, sa lumang tipan, na-nourish sila doon eh. Sabi nga sa Bible, hindi naman sila nagmukhang malnourish. Talagang healthy sila. Now, ganun din po sa ating buhay spiritual, mga kapatid. Pag kumain tayo ng masustansya na literal na pagkain, makikita yun sa pangangatawan natin. Now, ganun din po pag tayo kumakain ng salita ng Diyos, mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Pag kumakain tayo nun araw-araw, magiging healthy rin tayo spiritually. Unfortunately, mga kapatid, marami po sa atin ay spiritually malnourished. Pwedeng maayos yung itsura mo, physical, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, glassy skin, no? Ang kaakit-akit ka sa paningin ng marami. Pero sa iyong buhay spiritual ay para ka ng bangkay, no? Tuyong-tuyo na payat. Minsan ganun po yung sitwasyon natin bilang mga tagasunod ni Kristo, no? Minsan dumarating tayo sa punto na hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nagde-devotion, hindi na tayo nagpe-pray, wala na tayong nourishment from the Word of God. Kaya po, mga kapatid, yung nourishment, kinukuha po natin yan sa salita ng Diyos. Kinukuha po natin yan mula sa mga teachings ni Jesus Christ. At lalo na habang natututo tayo kay Kristo, na i-apply natin sa ating mga buhay, nagiging spiritually healthy tayo. Tandaan po natin, dalawa po yan, no? Ito na yung application natin, no? Application number 1, feed on the teachings of Jesus daily. Feed on the teachings of Jesus daily. Pakainin natin yung ating spirito, yung ating buhay spiritual na mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. So, consumption.
consumption, feeding, kumakain tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yun yung consumption. Pero may kasunod pa yun. Dapat exercise. Hindi ka lang kumakain ng tama, ng healthy, nag-exercise ka rin. Ano ibig sabihin ng exercise? Isinasagawa mo, tinutupad mo ang mga pinag-uutos ng ating Panginoon Jesucristo. So, dalawang magkasunod agad yun, no? Una, feed on the teachings of Jesus daily. Pangalawa, follow the commands of Jesus daily. Kaya po, kung napapansin nyo, kung bago pa lang kayo dito sa mga devotions natin, ang format natin talaga teaching, tapos susundan agad ng application. Meron tayong consumption, we're eating, we're feeding ourselves with the Word of God. Ang kasunod nun, exercise. Meron agad practice, meron agad application. Kasi ang gusto natin, yung natututunan natin na isasagawa natin. Kaya doon po tayo magiging healthy talaga bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, bilang mga mananampalataya. Number one, you know what to believe, and pangalawa, you know what to do bilang Kristiyano. So, una, consumption, you're consuming God's Word. Pangalawa, you're exercising, you're applying the teachings of the Bible. So, dalawang magkasunod agad, no? Feed on the teachings of Jesus daily. Follow the commands of Jesus daily. Pangatlo po, find satisfaction and rest in Jesus daily. Hanapin po natin yung kasiyahan, yung satisfaction. Huwag dito sa mga bagay sa mundo na ito. Huwag sa mga relasyon. Minsan, nauuwi nga tayo sa masamang relasyon, sa pangit na relasyon. All because we just want to be happy. We just want to satisfy ourselves. Mga kapatid, kahit sino maging partner mo, hindi ka masasatisfy sa kanya o kung kanino man. Ang satisfaction talaga natin ay na kay Kristo. Kaya nga po sabi ng isang philosopher, na isang theologian, yung puso daw natin merong God shape, no? Merong vacuum dyan na ang hugis ay hugis ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yan mapupunan ng kahit sino, maliban na lang kung si Kristo ang nasa puso mo. Hindi ka magkakaroon ng satisfaction, kaligayahan. Pilit mong parang puzzle, no? Yung hugis si Kristo lang talaga, yung makapagpuno. And we will not be able to find satisfaction in this world. Si Jesus lang talaga. So, find satisfaction and rest in Jesus daily. Ang kapahingahan natin si Kristo. Hindi sa kahit kaninong tao, hindi sa kahit anong bagay, hindi sa achievement, hindi sa anong pwede nating marating sa buhay. Ang ganda nga ng sinabi ni St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, you have made us to journey towards yourself. And our hearts are restless unless they rest in Thee. Yung mga puso namin mananatiling restless, pagod na pagod, no? Walang kapahingahan hanggang sa matagpuan namin yung aming mga sarili na nagpapahinga sa inyong presensya. Find satisfaction and rest in Jesus daily. Now, sa discussion po natin mga kapatid, I hope lahat po tayo may kadiskusyon, asawa, kapatid, kaibigan, churchmate, no? Small group. Pag-usapan po natin to, what is the importance of having Jesus as the bread of life? Anong importansya na, kinikilala natin ating Panginoon Jesucristo bilang tinapay ng buhay? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for giving Jesus as the bread of life, who alone satisfies my hungry soul. When I search for meaning in lesser things, remind me that true fulfillment is found only in your Son. Teach me to come to Him daily, to feed on His truth, and to draw strength from His presence. Help me walk in contentment, trusting that He provides everything I need for life and godliness. Fill my heart with gratitude for the nourishment He offers, and help me share this hope with others.
I offer these desires to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na tumututok dito sa ating daily devotions. I hope malaking tulong po ito sa ating paglagong spiritual at mga devotions natin na makatulong talaga sa atin para maging spiritually healthy tayo. Now, gusto ko pong i-request sa inyo na i-share po natin yung mga devotions natin sa mga mahal natin sa buhay para sila rin po ay makinabang spiritually sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.